po at buksan ng mga Bibles sa unang Korinto. 1 Corinthians chapter 1. First Corinthians chapter 1, at doon po tayo sa verse 4. I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you in Christ Jesus, that in every way you were enriched in Him in all speech and all knowledge, even as the testimony about Christ was confirmed among you, so that you are not lacking in any gift, as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ, who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay lumalapit, tumihingi po kami ng tulong para sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita. Hiling po namin ang katalinuhan mula sa inyo at paggabay, at ang mga salita po ninyo ay ituwing nga naming maunawaan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Every now and then, uubuhin po ako at mukhang may trangkaso yata ako. But we have to move on at magpatuloy. Kapag nakakaranas po tayo ng mga trials and persecution, minsan tayo yung mga tao na nagsasabi na hindi ko na kaya. Wala na akong magagawa sa bagay na to. And then we miss something. Yung biyaya ng Diyos, it did not simply give us salvation. Hindi ka simply binigyan ng Diyos ng pananampalataya para manalig sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos sa kanyang biyayang ipinagkaloob sa atin goes with that kung paano makakapamuhay ang isang mananampalataya sa kanyang pananampalataya habang nandito po siya sa balat ng lupa. Patuloy po natin pag-aralan, Introduction to 1 Corinthians. In verse 1, the authors, this is Paul and Sosthenes, and then the recipient, the Corinthian church. At gayon din, yung mga iba pa na tumatawag sa ating Panginoong Jesucristo as their Lord. And then may pagpapasalamat, doxology, which generally a thanksgiving of the Apostle Paul para sa mga taga-Korinto. Anong gusto niyang bigyang pansin sa kanyang pagpapasalamat? Natikap na po natin last time, sa unang bahagi ng kanyang pagpapasalamat, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob. No one deserved the grace of God, pero ibinigay po ito ng Diyos. Sometimes, evangelists or mga mananampalataya, minsan namimili tayo ng gustong bahaginan ng salita ng Diyos. We sometimes want to pass through a simple and easy way in sharing the gospel. Kapag yung tao ay sinabi nilang sarado, katoliko, then we cannot share the gospel. And then kapag sobrang sama, we cannot share the gospel dahil yan ay masamang tao. I wonder, sometimes pastors want to preach and teach in a campus, pero kukunti yung mayayaya mo na why don't we go to those under parole at ibahaging salita ng Diyos sa kanila. Nung Friday, umattend po ako ng convention ng mga volunteers for
under parole. And I think 70% ay babae, 30% ay lalaki. Sa aking tanong is, bakit? Why they do not want to, yung mga lalaki ayaw, yung mga babae ay most involved. Sa akin, mas nakakatakot yung babae ang nagbo-volunteer para mag-Bible study or magturo para sa mga parolado. Para sa akin, in my sinfulness and my simple understanding, karamihan babae. No? Kahit po sa amin, connected po kami sa Lingayen, kaya kung meron kayong makitang picture, Lingayen po yung sinakyan namin, kasi nga nakakonect kami sa Lingayen, dahil kukunti lang kami galing dito, 3 lang. Sa Aguilar, isa lang ang nag-volunteer para magbahagi ng salita ng Diyos or mag-volunteer para sa mga parolado sa kanilang lugar. Sa Bugal yun, wala. But anyway, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos, it goes beyond. Pero kapag nagte-testimony yung masama yung ginawa, tuwan-tuwa naman tayo. We appreciate na nagte-testimony ay dating mamamatay tao, and then after that, we clap our hands. Pero pag nag-iibanghelyo, kukunti naman ang may gusto para sa kanila. But we understand. Ako naintindihan ko naman po bakit. Sometimes pakikinggan ka ng parolado kasi requirement po sa kanya yun. It has to undergo some reporting sa parole agency at magre-report sa sayo every now and then. And then si Paul hindi siya natapos sa idea ng grace pertains to salvation o yung mananampalataya siya at ligtas na siya at makakarating na siya sa langit. It did not end there. And he goes beyond. Paano nito tinuloy? Tingnan niyo po yung verse 5. Sabi niya, that in every way you were enriched in Him in all speech and knowledge. Ang isang mananampalataya, especially specific for the Corinthians, but of course para sa pangkalahatan, sabi niya, kayo ay binigyan, you were enriched, meron kayo, but you were enriched more. Sabi niya, in Him, in all speech. Ito po yung, hindi po ito yung idea na magiging eloquent ka sa lahat ng bagay. Ano po? Merong mga magagaling magsalita. Alam po natin yan, some people are gifted para magsalita sa publiko. Yung guest speaker namin kahapon is so eloquent, ang galing po niya magsalita. How I wish makapagpalit kami ng ganong katalinuhan at galing niya magsalita. Dahil absent yung governor, the executive secretary ng governor ang dumating sa amin. Ang galing niyang magsalita, though ang message niya is generic, walang kaugnayan sa amin. It's too generic. Kasi daw 3 yung grupo na pagsasalitaan niya. Kaya siguro isa lang ang inihanda. Pero ang galing niya magsalita. Magaling po. Merong mga ganon, gifted sila. Pero yung pinag-uusapan natin for believers, pag sinabi nating speech dito at sa text, ang isang mananampalataya ay binibigyan ng Diyos ng kakayanan magsalita to testify about the Lord Jesus Christ. Hindi po ito lahat, meron po magagaling. Kahit po pag nanonood kayo ng mga preachers and teachers and evangelists sa YouTube o sa Facebook o saan kayo nakapanood, magagaling po sila. John MacArthur is so good kung paano siya mag-deliver ng message. R.C. Sproul's good. John Piper, meron silang kani-kanyang kakayanan at meron silang iba't ibang approach kung paano po nila ibabahagi ang salita ng Diyos. Iba din po yung evangelist sa isang campus. Siguro napanood nyo na po yun. Magaling siya magsalita. Pero ang punto po nito, ang mga mananampalataya ay binibigyan ng Diyos ng kakayanan for them to testify sa level na meron po sila. Sa antas na meron po tayo. Hindi po lahat merong ganitong kakayanan. Merong, pastor, meron talagang
Ah, pag nagsalita, malakas mag-convict, meron po yun. We have great evangelists. Billy Graham is very good. Yung nga po niya, hindi ganun kagaling. The way I saw, siguro dahil nung sa Pilipinas, meron siyang interpreter, at paano niya ini-interpret yung message. Hindi ko po alam kung may difficulty with the emotion nung apo ni Billy Graham. Tapos yung interpreter ay mas nag-aalab kaysa dun sa mensahero. I don't think so na meron siyang ganun kamukha dun sa lolo niya. But yung desire to do it, at naibahagi naman niya yung salita ng Diyos. Pero hindi siya ganun kagaling. Ang punto lang nito, mga kapatid, we have our own capacity. Meron tayong kani-kanyang kakayanan, at doon sa kakayanan mo, binigyan ka ng Diyos ng kakayanan yon at kaya mong ibahagi mabuting balita sa iba. Simply don't focus on testimony. Minsan natetempo tayo sa testimony. I am sinful dati, nagmumura ako dati. Ngayon, kung mura ko dati, 10, ngayon 5 na lang, hindi po gospel yun. It's just a result of the gospel. Nagbago ka dahil sa iyong pananampalataya. Hindi gospel po yun. Kahit po yung pagtanggap kay Jesus Christ na kung saan, it's so tempting kasi yung Bible ng Tagalog, yung isa, meron nakalagay sa likod, sumunod ka sa panalangin at ng pagtanggap sa ating Panginoong Kristo. They put that. They should not. Pero nilagay po nila. Then marami pong nag-a-adapt doon. Kapag yung tao ay pinatanggap mo na siya without really understanding the gospel, it's simply a ritual. No, tumanggap siya ng alin. Anong tinanggap niya? Kailangan malinaw po sa kanya yon. Then you can say it. Minsan takot tayo eh. Naintindihan ko po yun. Kahit po ako, merong, Pastor, sa lahat ba ng pagkakataon matapang ka? Hindi po. No. Siguro, alam niyo na rin po yun. Kayo din nakakaranas na merong panahon na may, alam niyo yun, yung katuwaan mo mag-share ng gospel, di ka mapipigilan, talaga masishare mo siya. Merong panahon, alam mo yun, naduduwag tayo na magsalita. Baka hindi ako maintindihan, baka hindi nila ma-accept yung mensahe ng Diyos. Ang simple point dito is simply speak. Sabihin mo lang what you know about the gospel. Second to that, at kasama niya mga kapatid, ibinigyan ng Diyos ang bawat mananampalataya ng kaalaman kung ano yung sasabihin niya. This is one of the role of the pastors, is to preach the word. Kaya lang hindi siya pwedeng, iba-iba kasing danger po ng preaching. One of the danger of preaching is the idea of evangelizing every Sunday. Ano yung problema nun? Minsan, pangkaraniwan na ginagawa ng ibang pastor pag Sunday is evangelizing the people. O siguro, yung mga mananampalataya, o yung mga tao sa simbahan ay hindi mananampalataya. That's one of the danger ng pangangaral ng salita ng Diyos. That's the easiest way. And sometimes nanineglect nila yung main point ng content ng Bible na pwedeng gamitin sa gospel presentation. Ang punto nito, mga kapatid, when we study the Word, God will give us understanding. Kaya kapag tayo nag-evangelize, God will give you that knowledge that is appropriate sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Therefore, pastors should do their part na pagbabahagi at magkaroon ng kaalaman ang mga mananampalataya patungkol sa salita ng Diyos at sa mabuting balita. Hindi po ito kaalaman na magiging scientist kayo pagkatapos niyang ma-born again. Patungkol po ito sa gospel. Hindi po ito magiging, Pastor, will I be good in studying the Word? Yes, but that is a process. Pero pag nag-share tayo ng gospel, then God will give us knowledge para po sa bagay na yon. Pero hindi ka magiging scientist. Baka sabihin nyo,
Pastor, merong sa YouTube, sa Facebook, merong tao na nag-discuss about evolution, the failure of evolution, or the religion of evolution. Yun po yung tawag ng mga maraming scientists. Ang evolution is not simply an evolution idea that based from fact. Ang evolution is a religion. You believe on it even though it is not true and cannot be proven. Wala po nakakapag-prove sa evolution ng kahit na anong punto nito. Sabihin niyo, Pastor, scientists don't act and say something about it without reference and evidence. Ayun nga yung problema natin eh. Kaya nga tinatawag itong religion kasi pinaniniwalaan kahit hindi siya totoo. Walang evidences of evolution kahit saan. Hindi pa sila nakahanap ng totoong evidence. Kapag pinag-usapan po yan, pag-uusapin natin, anong ebidensya ng evolution? May dinosaur. Naniniwala po ang Christendom sa dinosaur. Yung, pastor, yung whale dati may kamay. May paa dati ang whale. Ngayon wala na, kaya yung paa niya ay naging maliit na palikpik. Paano nangyari yun? Dati, billion of years, meron siyang maliit na paa. Alam niyo anong problema ng DNA? Yung DNA, para mag-mutate, ay kailangan ng million of years. Halo-halong kamote na yun, Kaya pag sinabi natin, yun nga, yung isa sa mga nasasabi ko, yung evolution, kailangan maisip niya na mag-i-evolve siya for it to evolve. Yung itlog, kailangan maisip niya siya'y magiging sisiw o magiging ahas, depende sa itlog kung saan siya galing. Kapag hindi niya naisip yun, hindi siya mag-i-evolve. And it requires a lot of years. Ang manok, 18 to 21 days lang, pisa. Hindi niya na, ang tanong, kung yung itlog naisip niya mag-mutate, kailangan sabi na, kailangan ko maging balot. Para masarap ako dun sa takot sa sisiw, kailangan mga 15 days lang ako. Para doon sa matatapang, kailangan 18 days. Konting-konti na lang, pisa na ako. Pag di niya naisip yun, di po yung magiging balot. Ngayon, kumusta yung evolution theory? Kalaki ng problema, Kailangan maisip mo na magiging gwapo ka para dumating yung panahon, mag-mutate yung mukha mo at magiging gwapo ka na after so many years. Ay talagang mangyayari po yun. Dahil pag namatay ka, maaagnas ka, magbabago talaga yun. Pero yung mukha nyo, nagbago ba with all your dreams na, alam mo yun, sana maging kamukha ko si Pia Wersbach. Diba? Ako, kamukha ako si... did it change? It did not. Namatay na yung nagsabi sa evolution theory, but still they cannot connect. Kaya tinatawag itong religion dahil naniniwala siya daw sa bagay na hindi totoo. At ipipilit niya po yon kahit anong mangyari. Basta't meron silang eksaktong sagot. The missing link. Akala ko based on evidence, but still missing. Hanggang ngayon, missing link. Kaya hindi po to about scientists. Magiging scientist kayo after you study. But pag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoon, God will give you knowledge on how to share the gospel. Ang punto lang, you share the gospel. Kami sanayaw nating ibahagi. That's the problem. Isa pa, mga kapatid. Sabi na in verse 6, even as the testimony about Christ was confirmed among you. Ito yung, isipin nyo yung mananampalataya na taga-Korinto. Mga kapatid, lagi niyong ini-imagine when we move on, Korinto ang pinag-uusapan natin. Itong Korinto na disunited, yung walang unity, itong Korinto na magulo kung tawagin natin, yung testimony of Christ was confirmed among them.
Ibig sabihin, meron change sa kanila para masabi na ito ay mga mananampalataya. Sabi ni Paul, the testimony of Christ was confirmed among you. Ibig sabihin, nung ipinahagi sa kanila, ay nakikita sa buhay ng mga mananampalataya na taga-Korinto. Pastor, kung kahit ba ganito sila kagulo, tatawagin, nakikita yung pagbabago sa kanilang buhay? Yes. That's why you don't simply judge people. Ganito siya, hindi yan mananampalataya. Mga kapatid, ang basihan po para sa mananampalataya, hindi mananampalataya, is this: meron bang pagbabago sa buhay niya? Mula siya nananampalataya until today, may change ba? Pero kung nung mula sa simula, walang change, and eventually wala pa rin change after so many years, then the testimony is not confirmed. Intindihan po natin. Kaya hindi mo siya simply ginajudge yung tao doon sa simple, sa isang act niya, yan, unbeliever kasi ginawa niya to. Lagi ba niyang ginagawa yon? Consistent ba niyang ginagawa yung mali niyang nagawa? And besides, karamihan sa atin, di ko alam, but all of us commit sin. Kung doon sa nag-sin ka, i-judge ka doon sa sin mo, ikaw ay nagkasala, hindi ka mananampalataya. Would you agree with that? You will judge me on my one sin. Sabihin mo na, hindi na ako mananampalataya kasi may nagawa akong kasalanan. Ang tanong, sinong walang nagagawa? Kaya malinaw ang pagkakalagay po ng 1 John, lalo nang inaaral po natin siya, malinaw na pinakita sa atin na lahat tayo ay nagkakasala. That's in chapter 1. Kapag sinasabi mo, wala kang kasalanan, sabi niya, you deceive yourself. Kaya nga nandun si Jesus Christ as an advocate, attorney ng mga mananampalataya para sabihin sa Diyos, I have paid for Him. Pero kung walang change, mga kapatid, then the testimony of Christ is not confirmed in Him. Ibig sabihin, doon pa lang natin pwedeng sabihin, hindi siya mananampalataya. Tandaan natin, hindi basihan yung sasabihin ng tao, ako ay tumanggap nung panahong ganito. Okay, anong tinanggap mo doon? Iba po kasi yun. Iba pa yung sasabihin, ako ay nananampalataya and consistently nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Magkaiba po yun. Ano pa yung meron sa mga taga-Korinto and even to us? Verse 7. So that you are not lacking in any gift. Yung mga mananampalataya sa Corinth, sa church, ay binigyan sila ng gift. Ang problema sa kanila, sa ibang ESV, spiritual gift daw po yun nakalagay. Baka sa inyo po, spiritual gift. Yun po yung definition ng gift dyan, is spiritual gift. Ang Diyos ay nagbibigay ng spiritual gift sa mga mananampalataya sa church. Ang problema ng mga taga-Korinto, they did not apply it accordingly. Ano nangyari? Ito po yung problema ng Korinto. Meron silang gift na gusto, at gusto nila lahat sila, yun lang ang gift. Even churches today, some churches, dapat daw ang mga mananampalataya ay nag-i-speak in tongues. Ang pagkakalagay ng aklat ni Apostol Pablo sa aklat po ng Korinto, hindi po lahat ay mag-i-speak in tongues. That is a gift. Na siya lang yung may kakayanan na pag nagsalita siya, okay, pwede siyang maintindihan ng ibang mga tao sa kanilang kani-kanyang salita o ng dialekto. That's the gift of speaking in tongues. Sabi Pastor, that's the language of angels. Okay, nung si Isaiah, ay yung espiritu niya dinala ng Diyos sa langit to see the throne. Anong naririnig na language
ni Isaiah. Kumanting mga anghel, narinig ni Isaiah yung mga linya kaparehas ng kanyang dialekto. Kaya nga naisulat niya kung anong kinakanta. Anong kinakanta nila in Isaiah 6? Is holy, holy is the Lord God Almighty. Naintindihan niya yung holy, holy. Hindi na sinabing, shekara, 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 shekara. Wala siyang narinig na gano'n. Ang narinig niya is, holy, holy is the Lord God Almighty. Nung bumaba si Angel Gabriel para sabihin at kausapin si Joseph, malinaw ang pagkakabanggit niya. Huwag mong hiwalayan si Maria at yung higit pinagbubuntis niya ay tatawagin mong Jesus. Nagkaintindihan yung dalawa at klaro yung sinabi niya na Jesus, and he will be called Emmanuel. At klaro din ang pagkuha ni Angel Gabriel ng linya mula sa Isaiah. Ganun din nung kausap si Mary, sabi na magbubuntis ka and you will conceive. Malinaw ang kanyang pagkakasabi. Malinaw din ang pagkakasabi ng Anghel Gabriel kay Zecharias na tatay ni John the Baptist, yung asawa mo mabubuntis. Paano mabubuntis? Baog yung aking asawa. O dahil dyan, di ka makakapagsalita hanggat di lumalabas yung bata. Kaya nang ilagay yung pangalan ni John, kailangan nang isulat dahil hindi siya makapagsalita, di siya naiintindihan. Pero nung nagsalita yung anghel, alam niya, ang ipapangalan ay Juan. Kaya naisulat. Hindi ito language na hindi maintindihan, o tawag ng iba ay gibberish. Hindi siya pa ganun. Hindi yung isa lang yung gift na meron kasi may panukala yung ibang mga simbahan. Dapat daw lahat ng mananampalataya will speak in tongues. Mga kapatid, that was the sign sa Pentecost na darating na ang bago, and that is the church. After that, hindi po lahat ng binabahagi na ng salita ng Diyos ay nag-i-speak in tongues. Alalahanin niyo po yung Ethiopian eunuch? Nagsalita ba siya ng bagong wika? Hindi. Hindi sila nagsalita ng bagong wika. Wala rin tayong mababasa when Paul go on mission. Hindi naman lahat ng binahagi na niya salita ay nag-speak in tongues. Kaya ito yung nagiging overemphasis ng mga tao na will go on this. Ito lang yung gift na importante, speaking in tongues. Sabi ni Paul, no. Mas maganda pa yung 5 salita na naintindihan kaysa magsasalita ako na maraming salita na wala nakakaunaw sa akin. Prophecy is better. Kaya ganun din po sa church. Lahat tayo, magkakaiba tayo ng kakayanan at talento. We cannot compare one another with one another. Pag sinabi natin, hindi, kahit po sa mga preachers, iba-iba po kung nag-attend po kayo ng camp doon sa Tarlac, 4 kami nagturo. We have different passions and how we do things. Iba-iba. Yung isa gusto niya nakasulat lahat yung kanyang mensahe doon sa screen. Pwede mo nang itago yung Bible mo. Kapag nagpipreach siya, hintayin mo na lang, ipa-plus naman yung verse. It's different sa akin dahil ayoko yun. Gusto ko, walang bubuksan doon. Ang pwede lang, ilagay yung aking outline, yun lang. Ayoko nakalitaw. Pero siya yun ang gusto niya . Pinagpuyatan niya yun, kahit na mahina yung aircon sa kwarto niya, ipinrepair niya talaga yun na gusto niya na gano'n ang lumabas. We have different styles. We have different giftedness na ibinigay ng Diyos for the church to grow. Kaya hindi pwedeng hindi tayo magpa-function accordingly. Hindi pwedeng, ako wala akong part sa church, ayoko makibahagi sa church, then the church won't grow properly kasi hindi mo ginagawa yung function. Kahit po mga teachers na pare-parehas tumapos ng same strategy book, same teacher, same subject na tinake up, pag nagturo na po yun, iba-iba sila. Alam niyo yun? Kasi tayo pwede nating pag-usapan yung mga teachers natin. Of course, yung pinakamasungit, din natin makakalimutan.
Yung teacher namin ng grade 6 sa science, kapag di ka nakasagot, papaluin ka. Kahit nag-recite ka, pag hindi tama yung sagot mo, papaluin ka. Okay, meron naman, kahit wala ka nasagot, nakangiti pa rin sa'yo. They have different styles. But they have developed students to become doctors and scientists, a teacher and a public accountant, soldiers. Alam mo yun? Kaya nga pag reunion natin, alam mo yun, pag nagre-reunion kayo, anong natapos mo? Ganito. Ako, ito, ganito na ako. Tapos yung iba na farmer, nahihiya, di ba? Hindi mo alam siya yung pinakamayaman dun eh. Yung kaklase ko nung college, sabi ko, saan ka nagtatrabaho? Ayoko na, pagod na ako nangangamuhan. Nasaan ka? Nandito sa bukid namin. May naman na akong bukid dito, 5 hektarya, kaya di na magtatrabaho. Okay naman na dito, sabi. Tapos nilibre siya doon sa dumating siya, yung nagkukolek, nilibre siya. Nagalit yung kasunod niya. Sabi na, ba't mo nilibre yan? Kita mo naman ang damit niya. Di mo nakita yung sasakyan niya, nakabalot pa ng plastic. Yung upuan no, nakabalot ng plastic. Ako nag-commute, siningil mo ko. Hindi mo siningil yon? Ibig sabihin ng pwede tamang kapatid. Farmer yun eh. Eh siyempre, nasunog na at nangitim. Hindi niya alam nung naniningil, dumating siya, bagong-bago yung kotse niya. Yung siningil niya, nag-commute talaga. Sumakay ng jeep para makarating. Yung isa, galing Herona, may gumagara sa sakyan, libre. Kasi nga, mayroong konsepto, farmer, walang pera. Hindi totoo po yun. Ayon sa istorya ng mga tao, pinakamayaman na tao sa mundo ay mga farmers. Siyempre, hindi lang nila na-manage ng maayos yung farm. Anyway, ang mga mananampalataya, we have our different gifts. The Corinthian church lacked nothing. Kaya lang, nagmali sila. They have concentrated on one. That's why disunity ay nangyari sa kanilang kalagitnaan. And then sabi na, as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ. Exercise ng maayos ang gift, you testify about Jesus Christ, and God had given you the knowledge and the speech capability. As we wait for His coming, ito po yung pinaka-inihintay natin. Inihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ito yung mundo natin. Hindi pa rin natapos yung flood control. The issues at problema pa rin tayo. Gusto ng tao ay ipakita yung investigasyon, etc. Yung iba naman na nagbibideo, puputol-putulin yung video, tapos manonood ka, tapos kung sino yung kakampi mo, yun ang video para sa'yo. It's not really na maayos na videos. Dahil ang galing nilang mag-splice ng kung ano-ano. Pero, anong may hintay natin sa mundo? Ngayon, sinisira yung Dupax del Norte. Nung pumunta kami sa Dupax del Norte, ang hindi lang green ay yung kalsada. I promise. Pag tumingin ka sa bintana, green lahat. Hindi po ito kamukha sa Baguio. Pag tumingin ka sa bintana, maraming bubong, tsaka merong konting green. Sa Dupax del Norte, hindi po. Pag tumingin ka sa bintana, green lahat. Ngayon, nagmaining sila. Mukhang brown na siya. Kaya, isipin yung mga bagay na yon. Ito ba yung mundo na aking inaasahan? Or I am waiting for the coming of the Lord? Na siyang mamamahala at siyang magiging gobyerno. Can you imagine? We have a perfect president. Walang korupsyon. Parang hindi naman tayo magta-tax. Ipoprovide lahat ng Diyos. Ano bang gusto niyong mundo? Tapos kalaro mo leon. Di ba masaya? No. Yun yung mundo na gusto natin. Perpektong pamamahal. At ang ating Panginoong Jesucristo lang ang pwedeng magbigay ng ganon. Kaya mga kapatid, habang nandito tayo, let's exercise our spiritual gifts
Sabi na sa verse 8, who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. Habang inihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, God will sustain us hanggang sa dulo ng mundo. Guiltless. Kasi nga ang basihan ng ating kaligtasan is not through us, but through the Lord Jesus Christ. Kaya sabi na sa verse 9, God is faithful. Ang ating Diyos ay tapat, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Kaya mga kapatid, as we live on this earth, exercise natin ang ating spiritual gift. Hindi pwedeng, Pastor, wala akong part sa ministry. You should have. Hindi pwede yung, wala akong part, ayokong magka-part. Then you hinder the growth of the church. Alam mo yun, everybody support the ministry. We support the movement of the church. If we will not, and then yung church ay babagsak at babagsak. Time will come. The church will close. If believers won't act accordingly. Pag di tayo nag-exercise ng spiritual gifts sa church, time will come, walang maiiwan sa church. Wala na. Eventually, it will close. Or, darating ang panahon, ito ay magiging religion. Pinaniniwalaan yung bagay na hindi alam. Like evolution. Paniniwalaan yung bagay na walang ebidensya. That's why we don't call ourselves religion, because we believe with evidence. May ebidensya tayo na mayroong Diyos. May ebidensya tayo na mayroong Jesus Christ na matay sa krus ng Kalbaryo for the sin of the people. We lean on that. Hindi yung pastor, naniniwala tayo sa hindi totoo. You prove it by evidence. And we have evidences. Yung iba naghahanap, pastor, naghahanap kami ng medical certificate ni Jesus Christ. Siyempre, walang certificate nun. Wala pang hospital nun. Wala pang Velasquez Clinic para magbigay ng medical certificate. Wala pang Makati Medical para magbigay ng certificate. Walang provincial hospital na magbibigay. Pero pinaniwalaan nila si Herodotus, wala naman medical certificate. Naniniwala din sila kay, alam niyo, kay Caesar, wala naman medical certificate. But we look on evidences and testimony. Pastor, di ba natin kailangan medical certificate? Wala pa nga nagbibigay nun. Kung meron na nun at nabuhin si Jesus Christ sa merong nagbibigay ng medical certificate, meron siyang ilalabas. But after that, we simply on testimony. Pastor, gano'ng kabigat yon? Tandaan niyo po ito. Kung hindi totoo si Jesus Christ, at ako isa sa mga apostol, hindi ako mamamatay para sa Kanya. Kung ikaw si Pedro at peke ang Jesus Christ, ba't ka papayag na ipapako ka nakabaligtad? Namamamayapang fisherman yun. Nabubuhay siya araw-araw sa kanya nanguhuling isda, tapos papayag ka sa isang peking usapin at ipapako ka na nakabaligtad? Di ka papayag. Ba't ka papayag na ikukulong ka sa Patmos kung hindi totoo yung sinasabi? I'll stand with the false? No. But they saw what they saw. Kaya meron siyang evidence. Kaya pag sinabi natin, Pastor, nananampalataya ako kay Jesus Christ. He is true. Hindi dahil nananampalataya ka, manampalataya ka hindi. He is true. Because we have testimonies about Him.
No, pag sinabi ako, Pastor, maselan ako. I need concrete evidence. Okay, pagbibigyan natin. Kapag umiinom kayo ng gamot, naghahanap kayong evidence? Bago nyo inumin yung gamot, itetest nyo yung chemical? But you trust your doctor na nagreseta sa'yo, gagaling ka kapag ininom mo yon. Hindi mo bubuksan yung Biogesica, yung paracetamol na, tingnan ko muna kung merong paracetamol talaga to. Tinitingnan nyo ba? Hindi. Sinabi sa inyo na kapag uminom ka nun, matatanggal yung sakit ng ulo. Hindi masakit sa tiyan. Napanood mo lang sa TV yun eh. Tapos sasabihin mo, ako masela, naghahanap talaga ang evidence bago ko paniwalaan. Huwag kang iinom ng gamot hanggat di mo na-test yung chemical doon sa iniinom. Kaya huwag kang magmayabang. I need a concrete on that. We rely on testimony. Kaya mga kapatid, ulitin ko, habang nandito tayo sa balat ng lupa, exercise our spiritual gift. Second, maglingkod po tayo na may katapatan habang nandito po tayo. Life is short. Iisip niyo ba, aabot pa kayo ng 300 years old? Di ba ngikli lang ng buhay? Parang kailan lang. Kaya ngayon, ganito na yung panahon. Kaya naman kapatid, may we all be found faithful in the Lord. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa tulong niyo po sa amin. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat. At binigyan kami ng talino, binigyan kami ng pananalita to share the gospel. Nawa magawa nga naman ito. Tulungan niyo rin po kami that we could exercise our spiritual gift sa loob ng simbahan para sa ikalalagot ikatatatag dito. Nawa, o aming Diyos, maparangalan namin kayo sa buhay nito as we serve faithfully sa lahat ng antas. At kung po magkulang po kami, may the Lord Jesus Christ, our advocate, go alongside with us at mamagitan sa amin para kami ay ilapit sa inyong paanan. Tulungan kami as we move on and press on habang nandito kami sa balat ng lupa. Hiling at dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.